Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, inflation rate sa bansa noong Abril sumipa sa 7.2%. Halaga ng piso ngayon katumbas na lamang ng 73 centavos ayon sa PSA. Usapin sa energy security at epekto ng krisis sa Middle East kabilang sa pag-uusapan sa 48 ASEAN Summit 2026. LTO pinakanireklamong ahensya ng gobyerno dahil sa mabagal na transaksyon at fixer. Senado at Kamara nagpulong na para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Congressman Leandro Libiste at Congressman Ryan Recto nagkasagutan sa plenaryo ng Kamara sa isyu ng politika at korupsyon. Korte Suprema pinagkokomento sina COMELEC Chairman George Garcia at dating DFA Secretary Enrique Manalo sa petisyon na kumukwestiyon sa integridad ng 2025 elections. Metro News, isa sa mga suspect sa ambush sa Timog, Quezon City, tukoy na ng mga otoridad. Para sa ating science and technology, rare jade vine muling naispatan sa kabundukan ng Cagayan. Lifestyle News, mga kakaibang fashion statement inirampa ng mga Hollywood celebrity sa Met Gala 2026. Music trivia, kaarawan ngayon ng American singer na nagpasikat ng awiting Torn Between Two Lovers. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, paglipad ng isang eroplano sa California na delay dahil sa isang robot. Oras po natin, 6:45 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa bansa noong Abril. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 4.1% noong Marso at lagpas sa forecast na range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa pagitan ng 5.6% hanggang 6.4%. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbilis ng inflation ay dulot ng pagtaas sa international fuel prices na nakaapekto sa food at energy cost. Mula Enero hanggang Abril, umabot sa average na 3.9% ang inflation, mas mataas kaysa sa target ng BSP na 3% para sa buong taon. Samantala, bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 8 taon ang purchasing power ng Philippine peso dahil sa tumataas na inflation. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 centavos noong April 2026. Ibig sabihin, ang 100 pesos noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 pesos ngayon, habang ang 1,000 pesos noon ay nasa 730 pesos na lamang. Inihayag ng PSA na ang purchasing power ay tumutukoy sa tunay na halaga ng pera o kung gaano karaming produkto at serbisyo ang mabibili nito. Kapag mababa ang purchasing power, mas kaunti ang nabibili gamit ang parehong halaga ng pera. Samantala, pagpapababa ng presyo ng bigas pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Uplift Committee. Narito po report ni Chanel Salazar. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapababa ng presyo ng bigas kasunod ng pahayag na sapat ang supply sa bansa at walang dahilan para ito'y tumaas. Sa pulong ng Uplift Committee, inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na gawin ang lahat ng legal na hakbang upang mapababa ang presyo ng pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Gayer Castro,
Ipinag-utos din ng Pangulo ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng mga bilihin upang maiwasan ang pananamantala sa merkado. Binalaan din ng mga posibleng nagsasabuatan sa presyo ng bigas na pananagutin sa ilalim ng batas. Hindi rin isinasantabi ng pamahalaan ang pagpapatupad ng price cap kung kinakailangan upang maprotektahan ang mamimili at mapanatiling abot kaya ang bigas sa gitna ng umiiral na supply sa bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nagkaisa ang mga leader na makikibahagi sa 48th ASEAN Summit 2026 na magre-focus na agenda at isama sa talakayan ang energy security at unified response upang mapagaan ang epekto ng krisis sa Middle East sa bawat member states. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalagang bahagi din ng leaders meeting ang talakayang may kinalaman sa disaster resilience na naglalayong makalikha ng resilience strategy sa hanay ng member states sa rehiyon. Anya, mahalaga ang commitment ng ASEAN member states para sa collaborative framework ukol sa disaster resilience na magpapaunlad lalo sa community-based warning system, rapid humanitarian response at tulong sa mga apektadong populasyon. Inihayag din ni Gomez na nakatutok din ang 48th ASEAN Summit 2026 sa ibang urgent geopolitical at economic challenges na kinaharap ng Southeast Asia. Samantala, inilagay na sa Blue Alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center kaugnay ng 48th ASEAN Summit high-level meetings. Kahapon, alas 8 ng umaga, sinimulan na ang pag-iral ng Blue Alert na magtatagal hanggang alas 8 ng umaga ng May 11 upang matiyak ang kahandaan sa posibleng banta tulad ng kalamidad, sunog, medical emergencies, security threats at iba pa. Samantala, tone-toneladang sardinas ibinigay ng PNP sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Detalye ihahatid sa atin ni Angel Garcia. Namahagi ang Philippine National Police ng kabuang 2.5 na toneladang sardinas para sa mga pamilyang lumikas sa evacuation center sa Barangay Tagaytay, Kamalig, Albay dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat, ang donasyon ay mula sa donors ng Legazpi City Police Station at agad na ipinamahagi sa mga evacuees sa naapektuhan na aktibidad ng Mayon. Dahil sa panganib na hatid ng pag-alboroto ng bulkan, napilitan ang mga residente na lumikas at pansamantalang manirahan sa mga evacuation centers. Ayon pa sa PNP, hindi lamang pagpapatupad ng batas ang tungkulin ng pulisya kundi ang pagtulong sa mamamayan lalo na sa panahon ng sakuna. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, umaabot na sa 59,590 na pamilya o katumbas ng halos 200,000 katao ang naapektuhan ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon mula sa 124 na mga barangay. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, nanguna ang Land Transportation Office o LTO sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo sa pagproseso ng transaksyon ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ayon kay ARTA Director General Ernesto Perez, karamihan sa reklamo laban sa LTO ay mula sa Metro Manila. Kabilang sa mga isyu ang mabagal na aksyon sa aplikasyon at mga dagdag na requirements. May naitala ring reklamo tungkol sa mga fixer at 3 na ang naparusahan sa ilalim ng Ease of Doing Business Act. Pumangalawa naman sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming natanggap na reklamo ay ang Bureau of Internal Revenue o BIR na sinundan ng Food and Drug Administration o FDA, Land Registration Authority at Philippine Statistics Authority o PSA. 774 Balita Ngayon. Mahigit 2 buwan pa bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagdaos na ng unang pulong ang Senado at Kamara. Kahapon nagpulong sa Senado sina House Secretary General Cheloy Garfield at si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ayon kay Mendoza, inagahan na nila ang paghahanda sa gitna ng mga posibilidad na may mangyari bago ang SONA. Hindi man binanggit ni Mendoza pero inaasahang iaakyat ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Mayo. Bahagi anya ng kanila na pag-usapan ni Garapil ang seguridad at ang set-up para sa SONA kung saan simple lang ang kanilang ilalatag na paghahanda.
Yung normal setup, kasi inagahan na namin, kasi July di ba? So, mas may mangyari before doon, so usap na kami. Yung usapan na namin yung setup for the zona. Zona preps, kung ano yung mga, yung normal lang pinag-usapan. Security, tsaka yung preparations ng mga both chambers, ano yung gagawin. So, siyempre, because of what's happening right now, di ba, medyo baka mag-ano yung tao, mag-react. Medyo tame down lang ng konti yung natin. Yan po ang pahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sa ibang balita, Senator Erwin Tulfo nananawagan na tigilan muna ang pagsama sa kanilang magkapatid na senador sa presidential surveys. Conde Batak sa report. Nakiusap si Senator Erwin Tulfo na tigilan sila at wag na munang isama ang pangalan nilang magkapatid sa mga susunod na survey para sa 2028 elections. Ito ang pahayag ni Senator Erwin matapos na magtay sa number 1 na mock presidential survey ng Pulse Asia sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Sinabi ni Senator Erwin na nakausap niya ang kanyang kapatid at wala nga itong kaplano-planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon at kontento na sila sa Senado na nakakatulong at nagagawa ang trabaho. Huwag na ho muna isama yung mga pangalan po namin kasi marami naman po dyan mga magagaling din naman sa administration, sa opposition. Marami naman po pwede. Kung lalaban lang naman po kay Sara Duterte, may magagaling naman po ng mga tao pong administrasyon. Sila, ang mga Remulla brothers po, I think they want to run. Nagpahayag na po si Secretary John Vic, sila Senator Risa Ontiveros, di po ba? Ang Liberal Party, may mga tao po silang i-fill po yata. Doon ho muna kayo mag-concentrate itong mga survey groups po na ito rather than sa amin po. Dahil gusto po namin tahimik ko muna, katatapos lang ho ng 2025. Talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banats. Katunayan, nababahala pa nga ang kanyang kapatid dahil tiyak na papasok na naman dito ang mga bashers at mga trolls at ang gusto nilang magkapatid ay tahimik muna matapos na mabugbog sa batikos noong 2025. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nagpalitan ng matinding pahayag sa plenaryo ng Kamara ang dalawang neophyte lawmakers mula Batangas na sina Congressman Leandro Libiste at Congressman Ryan Recto. Unang tinumbok ng talumpati ni Libiste ang koneksyon ni na Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Congressman Edwin Guardiola at umano'y ginastos ni Guardiola para sa kampanya ni na Governor Vilma Santos Recto at Lucky Manzano at iba pa nilang mga kandidato sa Batangas. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Guardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Guardiola mula sa loob ng Malacanang. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Guardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS Party List sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni na Recto at Guardiola. Agad namang sumagot si Recto at mariing pinabulaanan ng aligasyong ipinupukol sa kanyang ama. Kinwestiyon pa nito ang motibo at basihan ni Libiste sa naturang issue. Inihayag pa ni Recto na hindi dapat gamitin ang plenaryo sa mga aligasyong malayo sa katotohanan, bunga ng haka-haka at hindi suportado ng mga ebidensya. Paliwanag ni Recto ang ugnayan ng kanyang ama at ni Guardiola ay professional lamang dahil pareho silang dating miyembro ng Kamara at pareho ding Batanggenyo. I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahad na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Guardiola
and Executive Secretary Ralph Recto. Their association is purely professional, as Congressman Gadjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Ang sagutan at mga akusasyon ay nagdulot ng tensyon sa plenaryo. Kaya naman isinulong ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na alisin sa record ng plenary ang buong privilege speech ni Leviste na kinatigan naman ng mga kongresista. Samantala, House Committee on Ethics inaasahang maglalabas ng panibagong rekomendasyon kaugnay sa mga ethics complaint laban kay Congressman Kiko Barzaga. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Inaasahang magpipresenta sa plenaryo ng Kamara si House Committee on Ethics and Privileges Chairman at 4-piece party list Representative J.C. Abalos ng panibagong rekomendasyon kaugnay sa iba pa o panibagong kinakaharap na ethics complaint ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kamakailan ay naghahain si House Deputy Speaker Janet Garin ng 2 ethics complaints laban kay Barzaga dahil sa paulit-ulit anyang hindi akma o nararapat na asal nito. Sabi naman ni Barzaga, walang problema sa kanya sakaling ma-expel o maalis siya bilang kongresista dahil marami namang oportunidad para sa kanya. Natapos na ang ikalawang 60-day session na ipinataw ng Kamara kay Barzaga at noong Lunes ay nakadalo na siya muli sa plenary session. Nag-post uli si Barzaga sa kanyang social media account ng maikling video kung saan ay nasa plenaryo siya na tinatawag niyang Crocodile Farm. Sinasabi niya sa video na ang daming mga buwaya, ang daming magnanakaw, pero ngayong balik trabaho na siya ay ihahatid daw niya ang hustisya. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Pinagkokomento ng Korte Suprema sina COMELEC Chairman George Garcia at dating Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ukol sa motion to intervene na inihain ng National People's Initiative Council Committee at God's People Initiative kaugnay na umano'y issue sa integridad ng pagsasagawa ng 2025 elections. Mababasa sa dokumentong isinapubliko online ni Attorney Israelito Torreon, isa sa mga petitioner na nakapaloob sa mosyon ng mga issue hinggil sa sinasabing kakulangan ng transparency sa online voting. Kabilang din dito maging ang problema sa resibo ng boto o tinatawag na voter verifiable paper audit trail. Binigyan naman ng Korte Suprema ng 10 araw sina Garcia at Manalo upang magkomento sa petisyon. Samantala, Bucor may pabahay program sa mga kawani nito. Narito ang report ni Gina Mape. Hinikayat ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. ang mga kawani ng ahensya na mag-avail ng mura at abot kayang pabahay. Ang naturang housing initiative ay bahagi ng plano ni Katapang na mapabuti ang kapakanan ng mga kawani ng Bucor sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling tahanan. Ang pabahay ay matatagpuan sa Bucor Circumferential Road, Barangay Poblacion, Muntinlupa City na malapit sa kanilang tanggapan at mga pangunahing pangangailangan. Ang mga kawaning kukuha ng pabahay ay makikinabang sa flexible payment terms sa loob ng 15 hanggang 30 taon na kanilang makakayanan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:02 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa negosyante at billiard icon na si Perry Mariano at kanyang driver sa Timog, Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, natukoy ito dahil sa fingerprint mula sa handlebar ng motor na ginamit at kalaunay inabandona matapos ang krimen. Sinabi pa ni Tuanyo na nakapagsagawa na rin sila ng background check at natukoy ang iba pang mga kasong kinasasangkutan ng nasabing suspect at may
mayroon itong standing warrant of arrest. Sa ngayon, tumanggi muna si Tuanyo na magbigay ng iba pang impormasyon dahil nagpapatuloy pa ang operasyon. Pusbusan din ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad para madakip ang mga suspect. Isa pang Metro News, aplikasyon para makakuha ng tulong pinansyal para sa mga magbabar exam at board exam, binuksan na muli ng Pasig City Public Information Office. Detalye po ay atin ni Jonna Bakiran. Inanunsyo ng Pasig City Public Information Office na bukas na ang aplikasyon para sa financial assistance para sa bar and board licensure examinees para sa second quarter. Ang mga qualification naman para makakuha ng ayuda ay dapat residente ng Pasig City na hindi bababa sa 5 taon, nakapagtapos ng high school o college sa alinmang paaralan sa lungsod ng Pasig, habang exempted mula sa requirement ang mga dating Pasig City scholars. College graduate na ang natapos na kurso ay nangangailangan ng pagpasa sa isang licensure exam at hindi pa nakakapag-apply o nakakapag-avail ng programa ng pamahalang lungsod ng Pasig na financial assistance para sa bar and board licensure examinees. Kailangan rin ipasa ang mga requirements gaya ng accomplished application form na may attached 2x2 picture, photocopy ng transcript of records para sa board exam purposes, photocopy ng official certificate of graduation o diploma, original endorsement letter mula sa college dean, photocopy ng notice of admission, at original na barangay certificate of residency with indication of number of years of residence. Ang deadline naman ng pagpapasa ng aplikasyon ay hanggang sa May 28, 2026, alas 6 ng gabi. Paalala naman ng Pasig City PIO na required ang online application at kailangang isumite ang hard copy ng requirements sa Pasig City Education Department Window-Based Scholarship and Awards section sa 3rd floor temporary Pasig City Hall matapos ang online application process. Ako po si Jonna Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 45 centavos, nasa 71 pesos and 86 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 22 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 38 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, May 5, 2026 sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 1, 58, 25, 43, 26, at 16. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 1, 58, 25, 43, 26, at 16. Mga ka-Newsik, 10 lucky bettors ang nanalo at maghahati-hati sa premyo na 76,305,973 pesos and 15 centavos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 44, 3, 8, 31, 6, at 49. Muli ang winning number combination sa Super Lotto 649 ay 44, 3, 8, 31, 6, at 49. May isang jackpot prize winner na mag-uwi ng premyo na 40,607,323 pesos and 57 centavos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 31, 28, 19, 3, 2, at 4. Muli ang winning number combinations ay 31, 28, 19, 3, 2, at 4.
At lucky day ang Tuesday dahil isa rin ang mapalad na nanalo ng 10 million pesos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, May 5, ng alas 9 ng gabi. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, muling namataan ang isang pambihirang jade vine o kilala sa lokal na tayabak sa bulubunduking lugar ng Bagaw, Cagayan. Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office sa Alcala, ang naturang endemic plant na kilala sa mga agaw pansin nitong kulay turquoise na bulaklak ay napag-alamang tumutubo bilang baging sa ilalim ng mga matatandang puno sa madilim na bahagi ng kagubatan. Sinusubukan namang paramihin ng mga opisyal ang jade vine sa pamamagitan ng marketing o air layering kung saan pinauugat ang sanga habang nakakabit pa ito sa puno gamit ang mga buto at bahagi ng halaman sa mga lugar na may magandang kondisyon na kagubatan. Ang mga bulaklak ng tayabak ay karaniwang tumatagal lamang na mga 2 hanggang 3 linggo bago ito malanta. Inihayag ng mga otoridad na ang kamakailang pagtuklas sa rare jade vine ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagprotekta sa kagubatan kung saan maaaring mamuhay ang mga pambihirang species ng halaman. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong lifestyle news, mga kakaibang fashion statement inirampa ng mga Hollywood celebrity sa Met Gala 2026. Nakali po yahatid ni Mika Fajardo. Muling nagtipon-tipon ng mga personalidad sa Hollywood, music, sports at fashion sa red carpet ng Met Gala 2026 na ginanap kahapon sa New York City sa Amerika. Itinuturing na isa sa pinakamalaking kaganapan sa fashion industry, ang Met Gala ngayong taon ay pinangunahan ni Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams at Anna Wintour na may temang costume art na nagbibigay diin sa kaugnayan ng anyo ng tao sa fashion bilang isang wearable art form. Ilan sa mga bisita ay nakisali sa artistic aspect ng tema at rumampa suot ng mga sculpture at painting inspired nilang kasuotan, habang meron ding mga yumakap sa body element na may hayagang simbolismo. Ayon naman sa CEO ng Metropolitan Museum of Art na si Max Hollen, umabot sa record-breaking na $42 million ang nalikom nila sa fundraiser event. Ang Met Gala ay unang inorganisa noong 1948 at sa loob ng mga dekada ay inilaan para sa mga matataas na opisyal ng New York. Hanggang sa ginawa ni Wintour ang party na isang high-profile catwalk para sa mga kilalang personalidad noong dekada 90. Samantala, magbubukas ang costume art exhibit sa May 10 sa Metropolitan Museum of Art sa Manhattan, kung saan ilalaan ang nalikom na pera mula sa charity gala. Tampok sa exhibit na ito ang 200 garments at accessories, gayon din ang 200 artworks mula sa koleksyon ng Met na nagpapakita ng relasyon ng human body sa fashion sa paglipas ng panahon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ang American singer na nagpasikat ng awiting Torn Between Two Lovers. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 6, taong 1948, isinilang sa St. Paul, Minnesota, USA, ang mga awit na si Mary McGregor. Si McGregor ang boses sa likod ng sikat na awiting Torn Between Two Lovers na nanguna sa Billboard charts sa loob ng 2 linggo makaran itong ilabas noong 1976. Sa edad na 6 ay natuto na si McGregor na tumugtog ng piano at nang mag-teenager siya ay naging bahagi ng ilang banda. Ang Torn Between Two Lovers ang kanyang debut single matapos pumirma ng kontrata sa ilalim ng Ariola Records America. Ilang album pa ang nirelease ni McGregor at nanalo ng iba't ibang awards, kabilang ang sa World Popular Song Festival sa Tokyo, Japan para sa awiting What's the Use na isinulat niya katuwang si David Bluefield. Maliban sa Torn Between Two Lovers, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Mary McGregor ay ang This Girl Has Turned Into a Woman at I've Never Been to Me. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba.
Sa atin naman pong balitang kakaiba, naantala ng mahigit 1 oras ang isang flight ng Southwest Airlines mula Oakland, California patungong San Diego dahil sa isang kakaibang pasahero na isang robot. Kinumpirma ni Ailey Ben Abraham ng Elite Event Robotics na sumakay siya kasama ang 4 foot tall at 70-pound na robot na pinangalan ng Bebop sa isa sa mga eroplano mula Oakland International Airport. Ayon sa tagapagsalita ng Southwest Airlines, si Celine Lunsford, may tiket at nakareserbang upuan para kay Bebop. Ngunit nagkaroon ng pagkaantala dahil ang paglalagay kay Bebop sa aisle seat ay labag sa patakaran ng airline para sa malalaking carry-on items. Buso dito inilipas si Bebop sa window seat, ngunit may isa pang problema ang lumitaw. Nang matanong ng airline staff kung anong uri ng baterya ang gamit kay Bebop, doon din nadiskubre na ang lithium battery na ginagamit kay Bebop ay mas malaki kaysa sa pinapayagan sa ilalim ng pulisiya ng airline. Dahil dito, kinailangang tanggalin at kumpiskahin ang baterya ng robot. Inabot ng 1 oras at 2 minuto ang delay ng flight bago tuluyang nakaalis ang eroplano. Ayon sa Elite Events Robotics, patuloy nilang isasakay sa mga commercial flights si Bebop, ngunit wala ng kasamang baterya. Nakarating naman ng robot sa kanyang nakatakdang event sa Digestive Disease Week sa McCormick Place sa Chicago, kung saan ipinadala na lamang ang mga baterya ng hiwalay upang magamit ito sa performance. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nagagawa pa ba ninyong mapagkasya ang inyong kinikita sa inyong pangangailangan? Ulitin ko mga kanyusik, nagagawa pa ba ninyong mapagkasya ang inyong kinikita sa inyong pangangailangan? Sapat pa ba ang budget mga kanyusik? Ayan ang ating pag-uusapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. At para po sa inyong mga komento at mga reaksyon, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.